So ito yung kawawalay lang natin kahapon. Ayan. So kahapon natin to winalay itong mga bake na to. Tapos yung ina nito, dito yung nakalagay. Kaya lang sira-sira na to. Ano, mga butas-butas na. So nilinis ko muna para pag dumating yung welding machine ko, papadaling ko to sa ano, doon sa gawaan. Ako na mismo ang gagawa. Tapos yung inahin natin, ito si Baile. So naglalandi na agad. Naglalandi na agad si Baile. So ayun pa yung katas, may katas rin dito. Saan na yun? Nandun, ayun. Ayan, punta tayo sa likuran niya para makita nyo yung ano. So naglalandi na agad. So bukas ko na ito papaiay kasi hapon na eh. Ay, ako patutok sa ano. So ayun, katas niya, may tumulo dito. Saan na ba yun? Malabo. Malabo. So in malabo, hindi natin mana yung katas sa ari niya. Pero ito, hindi pa siya standing heat. So bali kahapon natin to winalay. Yan. Tapos ngayon wala pang 24 oras siya mga kapigmate. 4 oras. Pero may sign na siya ng paglalandi. So kanina pa siya nag-iingay, napakaingay niya. Kung maingay yung mga piglet natin na nandoon, so mas maingay siya. Kaya lang hindi pa naman totaling sobrang ingay kasi kung hit na yung pag-iingay niya mga pigmate ay wala nang tigil. So ito naman patigil-tigil. Yan. So bukas papayay na natin to. Yan, ang lawak ng kanyang kulungan. Ano? So 2 days nagpakita ng sign ng paglalandi. So laging 3 days mga kapigmate. Straight na to, straight. So straight na natin mga kapigmate yung target natin sa mga inahin natin na ano dapat every 3 days, every 2 to 5 days kailangan na paiay na natin. So na-hit na natin ang target. So lahat ng inahin natin yung mga nanganak nung nakaraan, so pasok lahat 2 days, 3 days ang landi. Tapos kalimitan na papaiay natin 3 days. Tapos minsan pinamatagal na yung 4 days. So ito yung nakaraan na binlag natin na 3 days. 3 days pa lang napaiay na natin tong dalawang to. So parehas po sila buntis na. Yan, July 2 natin pinaiay. July 2, sorry. March 10 pala. So March 10. March, April. So May ano na ngayon? May 10 na ngayon mga kapigmate. So May 10 na. So lampas na sila sa cycle na ano ng paglalande. So alam ko 100% ng buntis to. So hindi pa 100% kasi unang cycle pa lang na lumampas sa kanila. 'Yon. Pero halata ko na nabuntis sila. Halata na. So walang sumasablay na ngayon sa ating mga inahin. So sana ganito dire-diretso. So ito mga anak natin to sa May 18. Yan. Sa May 18 si Cookies. May 18, May 22 si Jelly. May 22 siya. Tapos ito naman sa May 31. So tatlo ulit sila mga anak. So dito naman yung dalawa na lang ang may mga piglet. Yan. So ito na lang. Bali ang nanditong mga piglet ay ano, ilan ba to? So bali 21 heads to kasi mayroong isa dito na idinagdag tayo. May dinagdag tayo dito piglet na galing doon sa winalay natin kasi yun yung pinakamaliit. So isinama ko na dito. Yan. Bali ang walay naman ito May 28. May 20. So pinagsabay ko na to. So May 20 ang walay nila. Mayroon pa silang ilang days. So matagal-tagal pa, 10 days mga 10 days pa. Meron pa silang 10 days bago iwalay. Ayan lahat. So lahat tong kulungan natin, tong mga kulungan ng inahin natin. So wasak na lahat yung ano nila. Kalimitan sa likod kasi yung ihi ng ina niya, kagaya nito yung tubigan niya. Butas na rin dito sa anong to.
kinain na ng kalawang. Ang dami natin gagawin dito. So iisa-isay natin kada lutas. Ito ganito, pag nalutas to, ito naman. Yan. So lahat yan, sira na lahat. Yan. Itong isa, ganun din. Ayun, mas malala itong isa. Wala na. Yan, medyo magiging busy tayo dito. Yan, wasak-wasak na. So ang dami nating i-repair dito. Kaya bumili na ako ng welding machine. Ito rin, oh. Wasak-wasak na. So bale yung gantong ano natin, kulungan natin. Tumagal lang siya ng 3 years lang. 3 years lang talagang hindi mano. So ito, wala na yung mga paa niya. Wala na rin yung mga paa. So, parang ito na lang ginawa kong tinalian ko na lang siya ng kawad para wag muna bumigay. So lahat yan ganon. So ganun lahat yung kulungan natin sira. So utay-utay natin na ma-repair. So kaya kada mga anak tong inahin natin, i-repair naman natin. Yan. So isa-isa lang muna natin. So naano tayo, nadala sa kaka-harvest, nakalimutan na nating repairin yung mga dapat i-repair. Ang problema lang dito sa sa pesto ko mga kapigmate, walang kuryente. So buti na lang may lugar ako na pwedeng paggawaan. So magbabayad na lang ako sa kuryente. Tapos ako nang gagawa. Ito papalitan ko to ng siguro na lang, hindi na gantong tubo. Idudugsong ko lang dito. Yan. Idudugsong ko lang yung mga bakal na, siguro mga 16mm na bakal, yung solid. Ito papalitan ko yata to. Kasi kinain na siya ng kalawang, pinagtatakta ko na siya. Oh. Ayan, parang nababalat Ito. Wala na. Para mag-ano tayo dito. Ang dami, ang hirap pala ng ganto. So mahirap mga kapigmate ang magpurong bakal sa babuyan kung wala namang kuryente. So ito, wasak ko. Wasak na lahat. Makita nyo to. Ay, nagbabalat na yung bakal natin. Kita nyo.